Isang makulay na umaga sa inyo mga bata. Maligayang pagdalo sa Valenzuela FB Live. Handa na ba kayong tuklasin ang nilalaman ng ating bagong aralin sa sining? Kung kayo ay handa na, i-click lamang ang like sign sa ating comment box. Magaling mga bata, mukhang ang lahat ay handa na. Bago tayo magsimula, ay narito muna ang ilang paalala. Umupo ng komportable. Pumunta sa lugar sa loob ng tahanan kung saan maganda ang signal ng data o internet. At panghuli, ihanda ang module, lapis o ballpen at sarili upang makilahok sa talakayan. Para naman sa inyong attendance, ay i-comment ang inyong buong pangalan, pangkat na kinabibilangan, at pangalan ng inyong paaralan, katulad ng nasa screen. Maaari natin gamitin ang comment box para sa inyong mga katanungan at mga kasagutan sa ating aralin. Narito ang mga layunin ng ating aralin sa araw na ito, na nakaayon sa ating most essential learning competencies. Ito ay ang mga sumusunod: na paghahambing ang iba't ibang pagdiriwang sa mga pamayanang kultural ng bansa, at na paghahambing ang geographical na lokasyon, gawi at pagdiriwang ng iba't ibang pangkat ng kultura sa bansa. Excited na ba kayo mga bata? Ako rin. Kaya't halina't kayo, magbalik-aral muna tayo. Tukuyin ang mga sumusunod na larawan. Para sa ating unang bilang, magaling. Ang tamang sagot ay banderitas. Para naman sa ating pangalawang bilang, mahusay. Ang tamang sagot ay pagkain. Para sa ating pangatlong bilang, magaling mga bata. Ang tamang sagot ay sayawan. Para sa ating pang-apat na bilang, great job. Ang tamang sagot ay banda. At para naman sa ating panghuling bilang, mahusay. Ang tamang sagot ay palaro. Magaling mga bata. Magaling mga bata. Ngayon naman, saan kaya natin madalas nakikita ang mga ito? Tumpak. Kadalasan nakikita natin ang mga ito tuwing may pista o piyesta. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay kilala bilang the capital of the world's festivities? Sapagkat 42,000 ang ipinagdiriwang na pista o fiesta dito sa Pilipinas, mula sa pinakabongga at kilala hanggang sa pinakasimple at maliit na mga pagdiriwang. Ang bawat lugar o bayan ay may kanya-kanyang panahon ng pista. Ito ay parangal sa santong patron ng kanilang bayan at isinasagawa isang beses sa isang taon. Halikayo, simulan nating alamin ang iba't ibang pagdiriwang sa Pilipinas. Umpisahan natin sa Luzon. Simulan natin sa Region 4. Sa Lucban, Quezon. Alam nyo ba na ang pistang idinaraos dito ay ang Pahiyas Festival. Ang Pahiyas Festival ay isang makulay na pista na ipinagdiriwang tuwing ika-15 ng Mayo sa Lucban, Quezon. Sa pamamagitan ng pistang ito, nagpapasalamat ang mga magsasaka dahil sa kanilang masaganang ani sa kanilang patron na si San Isidro Labrador. Ang selebrasyon kalimitan ay sinasagawa sa pamamagitan ng isang prosesyon ng imahe ni San Isidro at ng parada. Lahat ng mga bahay sa bayan ay napapalamutian ng kanilang sariling ani, tulad ng mga prutas, gulay, palay, bulaklak,
dahon, pako, at kiping na siyang nagdadala ng isang makulay na kabuuan. Sunod naman ay magtungo tayo sa Cordillera Administrative Region o CAR sa lungsod ng Baguio. Ang pista na idinaraos dito ay ang Panagbenga Festival. Ang Panagbenga o pista ng mga bulaklak ng Baguio o kilala din sa tawag na Baguio Flower Festival, ito ay ang taunang kapistahan sa lungsod ng Baguio na idinaraos sa buong buwan ng Pebrero. Ipinagmamalaki dito ang kasaganahan ng mga bulaklak sa Baguio. Gayon din ang mayamang kultura nila kung kaya't ito ay dinarayo taon-taon ng mga turista. At ngayon naman ay magtungo tayo sa lungsod ng Rizal, ang Angono Rizal. Dito ay isinasagawa ang Gigantes Festival, na kilala rin sa tawag na Pista ni San Clemente. Ito ay ipinagdiriwang tuwing ika-23 ng Nobyembre sa Angono Rizal. Ang imahe ng santo ay binibitbit ng mga lalaking deboto habang nagproposisyon kasabay ang mga pahadores, mga deboto na nakadamit ng makukulay na kasuotan o ng kasuotan ng may mga mangingisda, sapatos, na yari sa kahoy at may bitbit na sagwan, lambat at iba pang gamit sa pangingisda. At ngayon naman, magtungo tayo sa parting Visayas. Sa Panay, Aklan. Ang pista na isinasagawa rito ay ang Ati-Atihan Festival. Ang pistang Ati-Atihan ay isang pistang Pilipino na ginaganap taon-taon sa Enero sa karangalan ng Santo Niño sa mga iilang bayan sa lalawigan ng Aklan, Panay, sa Visayas. Ang katagang Ati-Atihan ay nangangahulugan tularan ng ati, ang katutubong pangalan para sa mga Aita. Sila ang mga unang nakipamayan sa Panay at iba pang bahagi ng kapuluan. Ang mga kasali sa selebrasyon na ito ay nagpapahid ng uling sa buong katawan. At para naman sa ating panghuling pista o piyesta na aalamin ay ang pistang idinaraos sa lungsod ng Bacolod, Negros Occidental. Ito ay walang iba kundi ang Mascara Festival. Ang Mascara Festival na ipinagdiriwang sa lungsod ng Bacolod, Negros Occidental tuwing Oktubre. Ang mga kalahok sa pagdiriwang na ito ay nagsusuot ng makukulay na maskara. Ang mga naangiting maskara ay sumisimbolo ng ugali at pagkaakilanlan ng mga residente ng Bacolod. Kaya naman, tinawag silang the City of Smiles. Ang pahiyas, panagbenga, higantes, ati-atihan, at maskara ay ilan lamang sa mga pistang ipinagdiriwang sa ating bansa. Ang mga pagdiriwang na ito ay mula sa paniniwala, kasaysayan, at kagawian ng iba't ibang pamayanang kultural, bayan, lungsod sa ating bansa. Alam niyo ba mga bata na mayroon ding pista o piyesta na ipinagdiriwang sa lungsod ng Valenzuela? Iilan dito ay ang pista ng San Roque na isinasagawa sa Mabolo at ang Bread and Flower Festival naman na isinasagawa sa Polo. Halikayo, ipakita natin ang pagpapahalaga sa mga pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng pagguhit at pagpinta. Nakakita na ba kayo ng ganitong likhang sining mga bata? Magaling! Ngayon ay susubukan natin gumawa ng ganitong sining. Handa na ba kayong gumuhit mga bata? Magaling kung ganon. Ngunit bago tayo magsimula, ay ihanda muna natin ang mga kagamitan. Lapis, gunting, paper plate, pangkulay,
marker, tape o kaya naman ay glue, at makukulay na papel. Tara, simulan natin ang paggawa ng maskara. Gamit ang lapis ay guguhit tayo ng muka sa likod ng paper plate. Gamit naman ang marker ay lilinawan natin ang mga detalye na ating inilagay gamit ang lapis. Maaari tayong gumamit ng ibang pangkulay upang mas mapaganda ang ginawa nating maskara. Tandaan mga bata, maaari tayong gumamit ng iba't ibang kulay upang mas mabigyang buhay ang ating likha. Gamit naman ang gunting ay gugupitin natin ang matang bahagi ng ating ginawa. Tandaan, mag-iingat sa paggamit ng gunting mga bata. Gamit naman ang mga makukulay na papel ay gagawa tayo ng iba't ibang uri ng disenyo. At ngayon naman, gamit ang tape, ay ilalagay natin ang mga ginawa nating disenyo sa likurang bahagi ng ating paper plate. Panghuli, gamit ang marker o kaya naman ay pangkulay, maaari nating lagyan ng disenyo ang mga papel na ating ginupit at inilagay sa maskara. Magaling mga bata, ang ating likha ay tapos na. Nakasunod ba kayo mga bata? Natapos niyo ba ang inyong likhang sining? Magaling, binabati ko kayo. At kung hindi naman, ay maaari kayong magpaturo sa inyong mga guro at ipakita sa kanila ang inyong likha. At para naman sa ating pamantayan, ay punan ng star ang puntos na iyong nakuha habang ginagawa ang iyong likhang sining. Ikaw ba ay nakagawa ng likhang sining mula sa pista ng pamayanang kultural? Nakasunod sa pamantayan sa paggawa ng likhang sining? At nabibigyang buhay ang likhang sining na ginawa? Lahat ba ay nakakuha ng 15 puntos? Magaling kung ganon. Binabati ko kayo. Tandaan mga bata, na ang pista o piyesta sa bawat lugar o bayan ay may kanya-kanyang panahon ng pista. Ito ay parangal sa santong patron ng kani-kanilang bayan at isinasagawa ito isang beses, isang taon. At para naman sa ating pagsasanay, ay ihanda ang inyong mga lapis, ballpen at papel. Panuto, piliin ang letra ng tamang sagot.
maaari ninyong i-comment ang inyong kasagutan sa ating comment box. Handa na ba kayo? Very good! Simulan na natin! Piliin ang letra ng tamang sagot. Unang bilang. Ang mga kasali sa selebrasyon na ito ay nagpapahid ng uling sa buong katawan. A. Ati-Atihan Festival. B. Higantes Festival. C. Maskara Festival. At D. Panagbenga Festival. Mahusay! Ang tamang sagot ay A. Ati-Atihan Festival. Number 2. Ito ay isang makulay na pista na ipinagdiriwang tuwing ika-15 ng Mayo sa Lucban, Quezon. Anong pista kaya ito? A. Ati-Atihan Festival. B. Higantes Festival. C. Maskara Festival. D. Pahiyas Festival. Magaling! Ang tamang sagot ay D. Pahiyas Festival. Para sa ikatlong bilang, ang mga kalahok sa pagdiriwang na ito ay nagsusuot ng makukulay na maskara. A. Ati-Atihan Festival. B. Higantes Festival. C. Maskara Festival. At D. Pahiyas Festival. Mahusay! Ang tamang sagot ay C. Maskara Festival. Pang-apat na bilang. Ang pista na ito ay kilala rin sa tawag na pista ni San Clemente. Ito ay ipinagdiriwang tuwing ika-23 ng Nobyembre sa Angono, Rizal. A. Ati-Atihan Festival. B. Higantes Festival. C. Maskara Festival. At D. Pahiyas Festival. Magaling mga bata! Ang tamang sagot ay B. Higantes Festival. At para sa ating huling bilang, ito ay tinatawag na Baguio Flower Festival o ang taunang kapistahan sa lungsod ng Baguio na idinaraos sa buong buwan ng Pebrero. A. Ati-Atihan Festival. B. Higantes Festival. C. Maskara Festival. At D. Panagbenga Festival. Magaling mga bata! Ang tamang sagot ay D. Panagbenga Festival. Magaling mga bata! Ilan ang kabuuang score ang inyong nakuha? Lahat ba ay nakakuha ng 5 puntos? Mahusay kung ganon! At masaya akong inyong lubos na naunawaan ang ating aralin. At para naman sa ating pantahanang gawain, ay maaari ninyong ipagpatuloy ang paggawa ng inyong likhang sining at ipakita ito sa inyong mga guro. Muli, ako si Ginoong Rayma Rubin ng Disiplina Village Bignay Elementary School, ang inyong guro sa asignaturang sining. Hanggang sa susunod na pagkikita mga bata, paalam!